Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa isa na namang kwento na ating ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. And syempre, happy weekend sa inyo. Naway kahit weekend ay nandito pa rin kayo, nag-aabang pa rin, nag-aantay pa rin na merong upload. Oo, may upload tayo kahit weekend. Kapag meron tayong mga storya na kailangan basahin, at kapag may oras, binabasa po natin. So, yun na po ang ating technique ngayon. Mag-record ng mag-record hanggang kaya pa. Ganon. Anyways, maraming salamat sa ating mga dati pang subscribers na laging nakaabang, laging nagre-refresh. At syempre, maraming salamat din. At welcome sa mga panibago nating subscribers. Hello po, sana'y magustuhan nyo itong ating channel. Magustuhan yung tumambay dito at mas lalo nyo itong magustuhan na magagawa nyo pa talaga na recommend ito sa inyong mga kakilala, kaibigan, at syempre lalong-lalo na yung mga may pinagdadaanan na parang makakakuha sila ng mga leksyon at syempre inspirasyon dito sa ating kwento. And lalong-lalo na doon sa mga hindi nagsiskip ng ads. Kaway-kaway, asan kayo? Hello po, maraming salamat sa inyo. Kayo po talaga ang dahilan, kayong lahat na nakikinig at nanonood ngayon kahit na may iba, paminsan-minsan hindi nagugustuhan yung kwento kasi kanya-kanya naman tayo ng taste. Pero maraming salamat pa rin at binibigyan niyo ako ng mga kuro-kuro and syempre mga lessons na kailangan din nating matutunan dahil hindi din naman tayo perfect, 'di ba? Wala namang perpekto, charot. Si Lord lang ang perpekto. Anyways, bago tayo magsimula sa ating kwento, simulan ko muna na batiin kayong lahat, lalong-lalo na yung mga nagko-comment. Nako, yung mga hindi pa po nababati, please, wag kayong magsawa at wag kayong magtampo sa akin. Comment lang ng comment. Baka sa susunod, komento nyo na ang mababasa natin. Baka nag-comment kayo ngayon tapos aabangan nyo bukas. Baka wala pa bukas kasi may mga pagkakataon na nire-record natin ng advance. So, lahat ng mga past comments, mga past names, yun po ang inuuna natin. Okay? Hi kay LV. Maraming salamat. Hello rin kay Ann Kimosing. Maraming salamat, Ann. And hello daw sa family niya sa Cagayan Valley. And happy graduation sa pamangkin niyang si Mark Kenneth Ocore. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Gail, Christina Season, hello kay Gimaras Girl. Sabi niya, wag daw akong ma-pressure. Hindi naman ako na-pressure. I don't feel any pressure right now. Charot. Hi kay G. Mercadejas. Maraming salamat. Lorena Bragado, Quick Thinker. Thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay Jimmy Tayag of Bacolor, Pampanga. Hi Jimmy, thank you so much. Mikey Joy BA, maraming salamat and pa-shoutout raw sa kanya na nakikinig ngayon sa Hong Kong. Ako raw po or ang channel natin ang libangan niya para mawala yung homesick niya. Sana po sa lahat ng ating mga OFWs nakakatulong itong ating channel para kahit papaano ay mabawas-bawasan naman ang homesick na nararamdaman ninyo. Hi kay Lizelle Flores from Taiwan. Hello sa inyo dyan. At Negrita Kulayja from Hong Kong. Uy, ang dami nating tagapakinig sa Hong Kong ha. Hello nga pala kay Ate Ellen. Thank you so much sa iyong pakikinig. At sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Ayun, alam nyo ba, totoo yung sinasabi nila na mas marami kang taga-suporta na hindi mo kaano-ano. Yung hindi mo kadugo, hindi mo relatives, ganon. Totoo yung sinasabi nilang ganon. Oo. Hello rin kay Gloria Havillonar. Salamat sa iyo. Marvy Montesilio. Thank you. Liza Chen. Happy birthday to you. Birthday niya noong May 30. Ayan, happy birthday, Liza Chen. Pasensya ka na, June 1 na ngayon. Josevina, maraming salamat. Maria Fed Dikit, thank you din. Jay Ranoy, hello. Sabi niya, umiwas sa tukso. Dapat lang. Dapat yung mga tukso na yan, hindi natin dapat yan nilalabanan kasi talagang matatalo at matatalo tayo sa mga tukso. Joanne Bellosilio, maraming salamat sa iyo. Milagrosa Kabugwas, ayan, from Las Piñas. Hello nga pala sa mga taga Makati, taga Pasig, taga Quezon City, maraming salamat sa inyo. Marites, maraming thank you din Marites, ayun. And hello din sa mga nakikinig sa atin all over the Philippines. Ding Dong Makasyo, maraming salamat. Richel Gelia Ngala, hello po.
Minumukbang niya raw lahat ng mga kwento natin. Maraming salamat po sa inyo. At kayo rin naman na nakikinig ngayon. Kung bago po kayo sa channel natin, kung ngayon lang po kayo nakapakinig dahil nasuggest itong video na ito sa inyong YouTube, nako, pwede nyo pong i-click yung Mama Mia CDO sa baba. Punta kayo sa videos dahil napakararami na nating na-upload doon na pwede nyong mapaglibangan kung wala kayong ginagawa, o may ginagawa kayo, gusto niyo lang ng maingay na babae na nagsasalita sa background, pwedeng ako yun. Hello din naman kay Rowena Mendoza, maraming salamat. Rosita Manalo, Liana, Kling Family, thank you po, Gail. Jeanette Ramos, maraming salamat. Marilyn Mio, thank you din sa'yo. And sa lahat po ng ating mga tagapakinig na laging nakikinig sa atin, laging nag-aabang, kahit paminsan-minsan ay wala tayong upload, naiintindihan pa rin tayo. Maraming salamat po. At lalong-lalo na dun sa nag-aabang pa rin kahit na ilang beses na tayong hindi nakapag-upload, no? Nung May, no? Ang dami nating absent. Sana nitong June wala na. Charot. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo para sa ating kwento ngayong araw na ito. Ako po ang inyong Mama Mia. Andito na po ang paborito niyong programa sa YouTube, ang Dear Mama Mia. Lahat ng mga karanasan natin sa buhay, maganda man o hindi, ay nagbibigay sa atin ng iba yung alaala. Paminsan-minsan, yung mga alaala na yon ay ating kinakalimutan dahil nagdadala iyon ng mga masasamang pakiramdam sa ating puso. Pero habang tumatagal, ating nalalaman na lahat pala yun ay kailangan. Lahat pala yun ay kailangan nating pagdaanan para makilala natin kung sino talaga tayo at para maialay natin ng buo ang ating sarili. Hindi lang para sa ating buhay, kundi sa ibang tao. Dear Mama Mia, halos kalahating taon na rin po akong nakasubaybay sa YouTube channel ninyo. At lahat po ng mga in-upload ninyo ay napanood at napakinggan ko na. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan kung susulat ba ako. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi talaga ako gaanong magaling pagdating sa storytelling. Hindi ko nako-convey ng maayos yung mga gusto kong sabihin. Pero nung marinig ko po ang part 1 at part 2 ng Buhay Pag-ibig Mo, ay bigla akong na-inspire na magkwento na rin tungkol sa aking buhay. Pagpasensyahan nyo na po, Mama Mia, kung medyo magulo ang pagkakakwento ko nitong buhay ko. Sabi ko nga, hindi ako magaling na storyteller. Pwede nyo rin pong i-revise kung sa tingin nyo ay masyadong mahaba tong kwento ko. Pero sana po, Mama Mia, ay mapagbigyan nyo ang kwento ko na ito at sana marinig ko rin itong ini-ere sa iyong YouTube channel. Mama Mia, itago nyo na lamang ako sa pangalang Rose. Ako po ay 26 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Canada matapos akong ipetisyon ng mama ko noong December 2019. Para po sa privacy at para na rin wag madamay ang mga taong involved sa storyang ito, ay papalitan ko na lang po ang kanilang mga pangalan. Mama Mia, lumaki ako sa lolo at lola ko. Binigay po ako sa kanila ng mama ko matapos niyang hiwalayan ng papa ko noong 6 na buwan pa lamang ako. 17 years old pa lang daw kasi ang mama ko noon nang magbuntis siya sa akin. Ang sabi ng mga lolo't lola ko noong una ay pilit daw nililihim ni mama sa kanila ang kanyang pagbubuntis. Mama Mia, akala ko talaga noon ay mga magulang ko ang lolo't lola ko kasi sila po ang nakalakihan ko. Kaya pala nagtataka ako kung bakit mukhang mas matanda sila kaysa sa mga nakikita kong mga magulang ng mga classmates ko noon. Dahil Mama Mia, noong mga panahon na yun ay siguro hindi pa handa ang mama ko na sabihin sa ibang tao na anak niya ako. Kaya naman nakalakihan kong tawaging mama at papa ang lolo't lola ko.
Ang lolo ko noon ay nagtatrabaho bilang isang construction worker, habang ang lola ko naman ay stay-at-home wife. Dahil isa lang po ang nagpapasok ng pera, nagdaan po talaga kami sa sobrang hirap. Naranasan ko po noon na tumira sa squatters area, lalo na noong elementarya pa ako. Wala kasi kaming sariling bahay, Mama Mia. May 3 rin pong anak ang lola't lola ko na ang akala ko noon ay mga ate at kuya ko lang. Mama Mia, ang totoo po niyan ay meron po akong konting kapansanan. Normal naman po ako kung titignan sa panlabas na anyo. Pero pag sa malapitan ay kulang po ng isang daliri ang kamay ko. Sinubukan daw po kasi ako noong ipalaglag ng mama ko nung nasa tiyan pa lang niya ako. Kaso hindi natuloy. Masyadong mahigpit ang kapit ko noon sa matres ng nanay ko. At dahil doon, sa pagbabakasakali niya na malaglag ako ay dinugo ng sobrang mama ko. Nung maghiwalay naman ang mga magulang ko, Mama Mia, ay nagdesisyon ng lolo't lola ko na ampunin na lang ako. Dahil naawa daw sila sa kalagayan ko. Ang mama ko raw mismo o ang biological mother ko raw mismo ang nakiusap sa lolo't lola ko na ipakilala siya bilang ate ko lamang. Noong nasa elementarya pa po ako ay madalas akong mabuli, Mama Mia. Kaya madalas na rin akong tahimik. Hindi ako kumikibo sa kahit na sino at pili lang talaga ang mga kinakaibigan ko. Ewan ko ba, bakit ganon? May mga bata talaga na para bang pinupuntirya yung mga maliliit sa kanila at yung mga mas mahihina sa kanila. Kaya ako tahimik lang, Mama Mia. Akala ko noon kapag tahimik ka, hindi ka mabubuli. Akala ko noon kapag hindi ka masyadong masalita at hindi ka masyadong magaslaw sa klase ay walang papansin sa'yo. Pero yun pala ang magiging dahilan para tignan kanila bilang isang mahinang tao. Para tignan kanila bilang taong kanilang kakayan-kayanin lamang at sasaktan kung kailan nila gusto. Mama Mia, nasa grade 6 na ako noon nung inamin sa akin ng isa kong ate na akala ko nga'y ate ko na siya raw pala ang tunay kong nanay. Siya ang biological mother ko. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay may sarili na rin siyang pamilya. May 2 na silang anak ng bago niyang asawa at pareho sila noon na mga OFW sa Hong Kong. Nasa mga magulang po ng bago niyang asawa ang mga anak nila. Mama Mia, nung malaman ko talaga ang katotohanan, nung una ay ayokong paniwalaan. Hindi ko alam, pero nung mga panahon na yun, Mama Mia, kapag nakakanood ako ng mga palabas sa TV at ampun sila pero inalagaan naman, sinasabi ko sa sarili ko na ang OA naman nila. Inampun na nga, inalagaan na nga, pagkatapos magagalit pa. Pero iba pala talaga, Mama Mia, kapag ikaw ang nasa sitwasyon na. Hindi mo talaga lubos maisip at maintindihan ang mga nangyayari. Aaminin ko, Mama Mia. Nagtampo talaga ako noon sa biological mother ko nang malaman ko ang buong katotohanan. Nagtampo ako, Mama Mia, kung bakit ganon. Bakit pakiramdam ko ay kinakahiya niya ako? Bakit pakiramdam ko ay ayaw niya na nagkaroon siya ng anak sa katauhan ko? Pakiramdam ko, Mama Mia, kung may choice lang sana siya noon ay hindi niya ako pinanganak. Nakikita ko rin noon kasi kung papaano niya inispoil ang mga kapatid ko sa bago niyang asawa. Kung paanong lagi niyang pinapadalhan sila ng mga packages at binibili ng mga laruan at mga bagong gamit. Samantalang ako, Mama Mia, na anak din naman niya ay hindi niya masyadong pinapahalagahan. Oo, nagkakaroon naman ako ng mga bagong gamit. Pero lahat ng yon ay inuutang pa ng lolo't lola ko sa Natasha o di kaya sa Avon. Bag, sapatos, pati na ibang gamit ko sa school, Mama Mia, ay doon namin kinukuha. Hinuhulugan naman ng lolo ko. Pero madalas din na nagiging dahilan pa ng pag-aaway nila dahil magastos daw po ang lola ko. Mama Mia, nung malaman ko nga ang buong katotohanan, na iba pala ang nanay ko at nakikita ko kung paano niya mahalin ng iba niyang mga anak, ay nararamdaman ko na parang walang may gusto sa akin sa mundong ito.
Nararamdaman ko na para bang naging pabigat ako sa mga tao sa paligid ko. Nararamdaman ko at wini-wish ko, Mama Mia, na sana hindi na lang ako ipinanganak. Inakala ko na pinsan ko lang yung mga anak noon nang akala ko ay ate ko. Kaya nung una ay wala akong naging pakialam kahit palagi pa silang bilhan ng mga gadgets at ng kung ano-anong mga luhong gamit. Pero nung malaman ko po ang buong katotohanan, Mama Mia, hindi ko napigilang magtampo. Hindi ko napigilang magselos. Siguro dahil bata pa ako noon, kaya hindi ko pa naiintindihan kung bakit hindi ako mahal ng mama ko. Aaminin ko, palihim akong nagtanim ng sama ng loob sa mama ko, sa totoo kong mama. Hindi ko pinapahalata sa ibang tao yun, Mama Mia, dahil ayoko rin talaga ng mga confrontation na ganon. Hindi po ako confrontational na uri ng tao. Kaya sinasarili ko na lamang po lahat ng nararamdaman ko. Lahat ng paninibugho, galit, pagtatampo, lahat yun nilihim ko. Lahat yun ako lang ang nakakaalam. Hanggang sa dumating ang araw na nag-offer sa akin ng mama ko na siya na raw ang magpapaaral sa akin ng high school. Gusto ng lola ko na sa probinsya namin sa Leyte na ako mag-aaral. Nung una ay tutol ang lolo ko, Mama Mia, dahil wala daw siyang tiwala sa mama ko. At baka biglang magbago na naman daw ang isip nito at hindi na naman daw ako paninindigan. Mas masasaktan lang daw ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag nag-uusap ang lolo't lola ko, ay akala nila tulog na ako. Kaya naririnig ko ang kanilang pagtatalo. Bakit hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng anak mo na panindigan ang anak niya? Sabi ng lola ko. At bakit? Kapag ba nagbago ang isip niya, sa tingin mo hindi masasaktan niyang apo natin? Sa tingin mo, wala lang sa kanya yung nakikita niyang mahal ng mama niya yung iba niyang mga kapatid? Hindi niyo ba nakikita na nasasaktan yung bata? Paano? Paano kung magbago na naman ang isip niyang anak mo? Paano kung hindi na naman niya paninindigan yung anak niya? Paano kung yan na naman ang magrebelde? Paano? Ha? Anong mangyayari sa buhay ni Rose? Mama Mia, hindi na lang ako umiimik kahit na ayoko, kahit na may sarili akong opinyon ay hindi ko sinasabi. Tulad nga ng sinabi ko kanina, tahimik lamang po ako. Hindi talaga ako masyadong palaimik. At sa huli, Mama Mia, ay nagdesisyon din ang lolo't lola ko na hayaan na lang ang mama ko na makabawi man lang sa mga pagkukulang niya sa akin. Kinumbinsi rin kasi ng lola ko ang lolo ko, Mama Mia, na pagkakataon na para makabawi ito sa mga pagkukulang niya. Kaya tumira kami ng lola ko sa Leyte, habang ang lolo ko naman ay naiwang mag-isa sa Maynila para ipagpapatuloy ang pagtatrabaho niya sa construction at makapagpadala pa rin ng munting pera sa amin ng lola ko. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero ako po ay chinita, singkit, maputi at makinis din ang balat ko dahil hindi po ako mahilig lumabas noon. Kasi nga ayokong magkipagkaibigan sa mga bata sa labas dahil nabubuli lamang ako. Straight na straight din at makapal din ang itim na itim kong buhok. Kaya madalas akong mapagkamalan na anak ng Koreana o di kaya naman ay Chinese, lalo na't paglagi ako pong nakabangs noon. Kaya kahit laki po ako sa squatter ay mukha po akong anak mayaman kasi hindi nga po ako lumalabas. Kaya walang nakakakagat sa aking skin, Mama Mia. Kaya makinis ako kung tignan. Nung umuwi na kami ng probinsya at nung nag-umpisa na ako mag-aral doon, ay marami po talagang nagkaka-appreciate sa itsura ko. Maraming nagkakagusto sa akin at maraming nagtangkang manligaw sa akin kahit first year high school pa lamang ako noon. Ewan ko ba, Mama Mia, kung anong meron. Basta kapag galing ka talaga ng Maynila at umuwi ka ng probinsya, ay napakapansinin mo. Parang ikaw yung artista sa kanila. Parang napakaganda mo sa paningin nila. Sa Maynila, halos hindi nga ako pansinin. Pinapansin ako pero binubuli naman ako. Mama Mia, nung maramdaman ko nga ang atensyon na binibigay sa akin ng ibang tao nung makauwi kami ng probinsya, ay sinabi ko sa sarili ko, bakit hindi kami umuwi dito ng mas maaga? Di sana ay mas naging masaya ang childhood ko.
At dahil nga doon na hindi na ako nabubuli ay na-enjoy ko ang pag-aaral ko sa probinsya. Dito na rin po unti-unting tumaas ang self-confidence ko. Kaya kahit sa kabila ng kapansanan ko Mama Mia ay natuto akong mag-boyfriend. Ma-textmate lang naman po nung una at hindi naman nagkikita ng personal. Kapag nagkikita naman ay wala namang pansinan at siguro nagkakahiyaan sa isa't isa. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay ayoko po kasi noon na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon, lalo na sa pakikipagrelasyon ng personal. Dahil unang-una, hindi ako sigurado kung matatanggap nila ang kapansanan ko. Mama Mia, lagi ko pong itinatago yung kamay ko na kulang sa daliri dahil ang totoo ay kinakahiya ko pa rin yun. At isa pa, Mama Mia, isa sa labis kong ikinatakot talaga ay ang magbuntis ng maaga. Ayokong mangyari sa akin ang nangyari sa nanay ko. Bata pa rin ako noon kaya wala pa talaga sa isip ko ang pumasok sa mga seryosong relasyon. Nung mga panahon na yon ay na-enjoy ko lang talaga ang atensyon na nakukuha ko mula sa ibang tao dahil hindi ko po yun naranasan nung nasa Maynila ako. Pangit po kasing klase ng atensyon ang nakukuha ko noon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may project po kami sa school na kailangang i-print. Kaya nagpasama ako sa best friend kong babae na pumunta sa computer shop para magpa-print sana. Nang makarating na kami ay may mga lalaki pong naglalaro ng Dota sa computer. Usong-uso pa kasi noon ang larong Dota. Itago na lang po natin siya sa pangalang Joms. Si Joms po, Mama Mia, ay 21 years old na ng mga panahon na yon, samantalang ako naman ay 14 years old pa lamang. Second year college na po siya, pero tumigil daw po muna siya ng pag-aaral para magbigay daan para makapag-aral ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nagtatrabaho po siya noon na bilang bantay ng computer shop na yon. At kung wala naman pong pasok ay tumatambay pa rin siya sa computer shop para maglaro. In short, Mama Mia, araw-araw pong nasa computer shop na yon si Joms. Nung unang kita po namin sa kanya ay tinukso na po ako ng kaibigan ko. Tingin daw po kasi ng tingin sa akin habang nag-aabang kami na matapos yung pinapaprint namin si Joms. Yung computer shop po na yon ay nasa tapat lang ng school namin kaya madadaanan po talaga siya tuwing papasok o uuwi na kami galing sa school. Mula noon, Mama Mia, ay nakikita ko na siyang nakatambay sa labas ng computer shop tuwing mapapadaan ako. Napansin ko din na lagi talaga siyang tumitingin sa akin. At kapag tumingin naman ako sa kanya ay ngingitian niya ako. Ako naman, Mama Mia, ay nahihiya. Kunwari ay dinededma ko siya. Pero ang totoo ay kinikilig din naman ako. Hindi ko alam, Mama Mia, pero sa mga panahon na yon, habang kinikilig ako sa mga tingin niya ay hindi ko naiisip ang malaking agwat ng edad namin. Na isa pa akong menor de edad samantalang siya ay nasa legal age na. Hanggang isang araw, habang dumadaan ako sa computer shop na yon dahil uwian na nung hapon, ay bigla akong tinawag ni Joms at nilapitan. Mama Mia, kahit na nahihiya ako, kahit na gustong-gusto kong tumakbo palayo ay pinigilan ko ang sarili ko. Magmumukha lang akong timang kapag ginawa ko yon. At nung makalapit na nga siya sa akin, ay hiningi niya ang cellphone number ko. Hi, pwede ko bang hingi ng cellphone number mo? Tanong niya. Kasama ko pa naman noon ang best friend ko, Mama Mia, kaya grabe na lang din po ang panunukso nito sa amin. Siya na din po ang nagpumilit sa akin na ibigay ang cellphone number ko. Dahil daw ang gwapo-gwapo ni Joms at ang swerte ko daw na ako ang napansin nito. Ang sabi niya, Mama Mia, marami raw talagang mga babaeng pumupunta doon sa computer shop na pinagtatrabahuan ni Joms para magpapansin dito. Ako naman ay walang ka-effort na pinansin agad ni Joms kaya swerte daw talaga ako. At dahil na rin sa udyok ng kaibigan ko, Mama Mia, hindi ko na po naiwasang kiligin. Ewan ko ba kung nararamdaman nyo yon? Yun bang kapag tinutukso kayo ng ibang tao sa isang taong nung una ay ayaw mo naman o wala ka naman talagang pakialam, pero habang tumatagal yung panunukso na yun, ay hindi mo napipigilan na mamula sa sobrang kilig at sobrang hiya. Mama Mia, pinipilit ko po talaga ang sarili kong wag ipahalata na kinikilig ako.
Kaya pasimple ko na lang pong sinabi na, sige, ibibigay ko ang number ko kung yun ang nais mo. Mula noon ay araw-araw na niya akong tinitext at kinakamusta. Sinasabayan din po niya ako sa pagpasok o pag-uwi ko habang daladala niya ang mga bitbit kong libro. Isang buwan lang po ng kanyang panliligaw ay sinagot ko na rin siya. At siya po ang unang naging official boyfriend ko. Kasi yung mga una naman na naging boyfriend ko, Mama Mia, ay hindi ko naman nakakasama ng personal. Kumbaga, text-text lang. Si Joms po ang unang boyfriend na sinamahan ko ng personal, Mama Mia, na may physical talaga kaming contact dalawa. Mama Mia, tinanggap ko kung ano man po ang agwat ng edad namin ni Joms dahil tinanggap din naman niya kung ano man ang kapansanan ko sa daliri. Dahil doon ay sobra akong na-in-love sa kanya. Wala kasi talaga akong nakikitang panghuhusga sa kanyang mukha at mga mata nung pinakita ko na sa kanya ang kapansanan ko. Mama Mia, sobrang galing din magsalita ni Joms. Sobrang magaling din siyang makipag-usap. Siguro dahil mas mature siya. Kaya naman, Mama Mia, I feel protected and I feel secured kung magkasama kaming dalawa ni Joms. Para bang walang pwedeng manakit sa akin. Para bang lahat ng tao ay mas kinaiinggitan ako. Mama Mia, maalaga din si Joms. Lagi niya akong inaalagaan at lagi niyang sinisigurado na masaya at komportable ako. Kaya naman, nahulog talaga ako sa kanya ng sobra-sobra. At dahil doon, sa kanya ko unang sinuko ang aking bataan. Masyado po akong nag-enjoy na kasama siya. Masyado ko pong naramdaman na mahal niya ako. Lalo na, Mama Mia, kapag hinahawakan at hinahaplos na niya ang katawan ko. Lalo na kapag hinahalikan na niya ako. Kapag sinasabihan na niya ako kung gaano ako kaganda habang hinahalikan at hinahaplos niya ang mga pribadong parte ng aking katawan. Mama Mia, kahit batang-bata pa ako noon ay nararamdaman ko na mahal ko na si Joms. Pakiramdam ko noon ay siya na ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay at sa habang panahon. Kaya naman, dahil sa sobrang komportable at sobra akong nag-e-enjoy na kasama siya, ilang beses pong may nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko na iniisip noon ang posibilidad na mabuntis ako ni Joms. Nawala ang takot ko noon, Mama Mia, na mabuntis niya ako. Nawala ang takot ko na magiging magkapareho kami ng tunay kong nanay. Alam ko pong mali yun. At ang iba sa inyo ay huhusgahan ako at sasabihin ang batang-bata ko pa namang lumandi. Pero ewan ko ba, Mama Mia? Ewan ko kung may makaka-relate sa akin, pero naging mapusok talaga ako nung mga panahon na yon dahil sa sobrang umaapaw ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Joms. Wala po kasing nagpapayo sa akin noon. Hindi ko alam kung tama bang isisi sa iba. Hindi ko alam kung tama bang sisihin ko na walang gumagabay sa akin. Pero Mama Mia, habang lumalaki ako ngayon ay nararamdaman ko na yun talaga siguro ang katotohanan. Hindi din naman kasi kami masyadong nag-uusap ng mama ko. Nagpapadala lang siya ng pera sa lola ko bilang panggastos ko sa school at pang tuition. Medyo naging rebelde po ako nung mga time na yon. Dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay napipilitan lang ang mama ko na pag-aralin ako dahil anak niya ako. Hindi ko kasi gaanong nararamdaman na bumabawi siya sa akin sa mga pagkukulang niya. Sapat na ba talaga ang pera? Sapat na ba talaga na pag-aralin niya ako? Hindi na ba kailangan ng pangangamusta niya? Oo, Mama Mia. Hindi man lang niya kinakamusta ang pag-aaral ko o kung ako mismo. Kung may mga kaibigan ba ako, kung nag-e-enjoy ba ako, kung ano. Kaya Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko noon, kung walang pakialam sa akin ng magulang ko, kung walang pakialam sa akin ng mama ko, ay wala na rin akong pakialam sa sarili ko. Kaya wala na rin akong pakialam noon kung mabuntis man ako dahil sigurado din naman ako noon na si Joms na ang gusto kong mapangasawa dahil sa kanya ko nakukuha ang atensyon na gusto ko nung mga panahon na yon. Si Joms lang ang laging nagtatanong sa akin kung kumusta ang pag-aaral, kung nagawa ko ba ang mga projects ko, kung nagawa ko ba ang assignments ko. Siya po ang nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal.
Siya po ang laging nag-a-appreciate sa akin. Kaya naman, Mama Mia, mas idiniduldul ko pa ang sarili ko kay Joms. Mas idinidikit ko pa ang damdamin ko sa kanya. Kaya dahil doon, medyo napabayaan ko na rin ang pag-aaral ko. Madalas na akong mag-cutting class, Mama Mia. Madalas na akong umaalis at madalas na akong hindi pumapasok sa eskwela dahil gusto ko na lamang na magkasama kami buong araw ni Joms. Si Joms din naman, Mama Mia, ay uma-absent na rin. Kapag day off niya ay hindi na rin siya nagpupunta ng computer shop at nagkikita na lang kaming dalawa at doon ay pinagsasaluhan ang aming pagmamahalan. Oo, Mama Mia. Halos araw-araw noon ay may nangyayari sa aming dalawa ni Joms. Nararamdaman ko, bukod sa sobrang sarap na pinaparamdam niya sa akin sa kama, ay ang pagmamahal at ang pansin na binibigay niya sa akin. Mabuti na lang talaga kahit na madalas na ako mag-cutting class noon ay pumapasa pa rin ako sa mga subjects ko. Sa sobrang pagiging pasaway ko ay isang beses akong umuwi na, Mama Mia, na may kiss mark pa talaga sa aking leeg. Ginawan ako ng chikinini ni Joms. Nakita po yun ng lola ko at sobrang nagalit po talaga siya. Galit na galit siya at pinipilit niya akong umamin kung may boyfriend na raw ba ako at kung sino ang naglagay ng chikinini sa leeg ko. Wala po akong nagawa noon kundi umamin at sinabi ko sa lola ko kung sino ang boyfriend ko. Unang pagkakataon kasi yon, Mama Mia, na nakita kong ganun kagalit ang lola ko, na halos nanlilisik ang mga mata. Halos bubuga na ng apoy sa sobrang galit kaya natakot ako, Mama Mia. Kaya napaamin ako nang wala sa oras kung sino ang boyfriend ko. Nung araw din na yun ay biglang sinugod ng lola ko ang nanay ni Joms at pinatawag pa talaga ng lola ko sa barangay sina Joms. Mama Mia, nangyari kasi yun kasi malaki ang agwat ng edad namin ni Joms. Ako po ay minor de edad pa lamang habang si Joms ay nasa 20s na. Nagkasundo po ang mga magulang namin at ang lola ko na maghihiwalay na lang kami para matahimik na ang lahat. Dahil ang sabi ng lola ko, kung hindi daw talaga ako hihiwalayan ni Joms ay ipapakulong niya ito. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, kahit na pumayag kami ni Joms sa harapan nilang lahat at sa harapan ng barangay captain namin na maghiwalay, ay hindi naman talaga kami tuluyang naghiwalay. Naging lihim na lang ang relasyon namin. Naging maingat kami na walang makaalam na kami pang dalawa. Naging maayos naman po ang secret relationship naming dalawa ni Joms. Hinahatid sundo pa rin niya ako pero hanggang sa may kanto na lang para hindi kami makita ng lola ko. Kaso dahil masyado po siyang addict sa computer, dun po talaga nauubos ang pera ni Joms, Mama Mia, pati na ang sinusweldo niya sa computer shop. To the point na madalas po ay ako na ang nagpapaload sa kanya para lang makapag-usap kaming dalawa. Nung una ay hindi naman ganun si Joms. Nung una, Mama Mia, ay nag-e-effort naman siya at gumagastos naman ng sarili niyang pera. Pero habang mas na-addict siya sa computer shop, Mama Mia, ay unti-unting nauubos talaga ang pera niya. Kaya ako na lang ang naglo-load sa kanya para lang makapag-usap kaming dalawa. Ganun ko na siya kamahal dati, Mama Mia, na hindi ko na pinapansin na dapat pala ay si Joms ang nagpo-provide sa akin. Kasi nga unang-una malaki ang agwat ng edad namin. Pangalawa siyang may trabaho, pangatlo siya ang lalaki. Minsan pa po, Mama Mia, ay binibigyan ko din siya ng perang panlaro niya sa computer shop pag nauubos na niya ang pera niya. Hindi ko na matandaan kung ilang buwan inabot ang relasyon namin ni Joms. Basta isang araw ay bigla ko na lang na-realize, Mama Mia, na mali na pala ang relasyon namin. Na mukhang wala ng direksyon ang mga buhay namin at walang magiging direksyon ang buhay ko kung siya ang makakatuluyan ko kapag gano'n na lagi na lang siyang nakababad sa computer shop. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na nakakatakot pala. Natatakot pala akong mabuntis ng maaga. Natatakot ako kung maging mahirap pa rin sa hinaharap, lalo na kapag ganito ang mapapangasawa ko. Dahil doon ay bigla na lang akong nagpalit ng SIM card para hindi na ako makontak pa ni Joms. Bigla ko na lang din po siyang iniwasan at hindi na pinansin hanggang sa tumigil na rin siyang manuyo sa akin. Nung una, Mama Mia, ay sinusuyo talaga niya ako. Tinatanong niya kung may problema ba ako, tinatanong niya kung may nagawa ba siyang mali at tinatanong niya kung may magagawa ba siya para maayos kaming dalawa.
Pero ginost ko po siya. Hindi ko na siya pinapansin dahil hindi ko alam kung papaano kung sasabihin sa kanya ang totoo. Naisip ko noon, Mama Mia, siya naman ang mas mature sa amin. Kaya dapat alam na niya yun. Dapat nararamdaman na niya yun. At dapat alam na niya kung anong mga mali niya sa relasyon namin. Pero siguro, manhid talaga si Joms. Hindi niya nararamdaman at hindi niya nakikita kung anong mali. Kaya naman, tuluyan ko na siyang ginost. Naghiwalay kaming dalawa, Mama Mia, na walang formal closure. Nakalimutan ko na rin po palang sabihin na nangungupahan lang pala kami ng bahay sa probinsya dahil wala po rin kaming sariling bahay doon. Matandang biyudo po ang may-ari ng paupahan at madalas po ay tumatambay sa may tapat ng bahay namin ang mga apo niya dahil may tambayan po doon. Mga lalaki po ang mga apo nung biyudo na yon at kaidaran ko lang din. Kaya naging mga kaibigan ko na rin sila. Pangingisda po ang pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya nila, kaya maiitim po talaga ang mga apo ni Lolo. Wala naman po sa akin yun dahil wala naman pong nanligaw sa kanila at mababait naman po sila bilang mga kaibigan ko. Pero isa po doon ang naging close ko nung mga panahon na kami pa ni Joms. Itago na lang po natin siya sa pangalang Fred. Hindi naman po nanligaw itong si Fred nung kami pa ni Joms, Mama Mia. Pero matapos nga niyang mabalitaan na naghiwalay na kaming dalawa ni Joms, ay naramdaman ko na parang pinopormahan na niya ako. Parang dumedeskarte na siya sa akin. Nung una ay hindi ko talaga siya gusto at hindi ko po talaga naisip na gugustuhin ko siya. Dahil katulad nga po ng sabi ko sa inyo, maitim po siya at hindi marunong magdala ng kanyang sarili. Hindi marunong mag-ayos. Kaya binaliwala ko na lang po ang mga ginagawa niyang pagpaparamdam sa akin at hindi ko na lang pinapansin yung panunuyo niya. Buti na lang at hindi rin naman siya naglakas loob na manghingi ng permiso para manligaw. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay nagkatotoong na nga ang sinabi at ang kinakatakutan ng lolo ko noon. Isang araw ay bigla na lang pong naputol ang pagpapadala ng mama ko ng pera sa akin. Kaya nagdesisyon ang lola ko na bumalik na lang kami ng Maynila. Sa Maynila po ako nag-aral ng 3rd year at 4th year high school sa pagsisikap ng lolo ko. Hindi na po kami sa squatters area nakatira noon dahil nagsangla po ng ATM ang lolo ko para makapagbayad kami ng down payment at advance deposit sa uupahan naming bahay. Matapos nga akong graduate ng junior high school ay bigla na naman po ulit na nagparamdam ang mama ko. Nag-offer na naman siya na pag-aaralin niya ako. Doon ay talagang nagalit na ang lolo ko, Mama Mia. Hindi na nila inililihim pa sa akin ang mga pinag-aawayan nila at naririnig ko na ang pag-aaway nilang dalawa. Mama Mia, pinag-awayan na pa nila ito ng lola ko dahil laging sa umpisa lang daw magaling ang mama ko. Wala naman itong isang salita at walang balak na panindigan ng mga pangako nito. Pero Mama Mia, na-miss ko pong mag-aral sa probinsya. Kaya nakiusap ako sa lolo ko. Ako na naman ang nakiusap para hayaan muna kami ng mama ko na siya ang magpaaral sa akin. Bakit ba? Hindi ka pa ba talaga nadadala, ha? Rose? Hindi ka pa ba nadadala kung gaano kagaling magsalita lang yung mama mo? Lolo, hayaan muna natin siya. Pwede naman akong bumalik dito. Isa pa, mabuti na yun para makakaipon ka. Para mapaghandaan nyo ang retirement ninyong dalawa ni Lola. Diba? At kung may ipon ka, kung sakali mang titigil ulit si mama sa pagpapaaral sa akin, pwede naman akong bumalik dito anytime. Buti na lang talaga at napapayag ko ang lolo ko. Kaya nung senior high school ako ay sa probinsya na ulit ako nag-aral. Umuwi ulit kami ng lola ko sa Leyte at nangupahan ulit ng bahay. Ibang bahay na po ang inupahan namin dahil hindi na available yung dati naming inupahan. Nung nasa probinsya nga po ako ay nakita ko na naman ulit si Joms. At nung makita niya po ako, Mama Mia, ay nag-umpisa na naman siyang manligaw ulit sa akin. Hiningi po niya ang number ko sa isang common friend naming dalawa at nag-umpisa siya ulit na i-text ako at kulitin ako araw-araw. Aminin ko, Mama Mia, aminin ko na nung mga panahon na yon ay bumabalik po ulit ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil siya naman talaga ang unang lalaking minahal ko.
First love ko po siya kung maituturing. At bukod pa doon, Mama Mia, siya rin talaga ang unang lalaking umangkin ng katawan ko. Hindi ko po ipagkakaila na namimiss ko yon. Namimiss ko ang mga pagkakataon noon na buong araw kaming magkasama sa loob ng isang silid habang hubot-hubad at nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. Pero hindi ko pinaramdam at hindi ko pinakita kay Joms na namimiss ko yung mga ginagawa namin dati. Nakita ko rin ulit si Fred doon nang isang araw ay utusan ako ng lola ko na bumili ng isda sa palengke para may pang-ulam kami. Nagulat pa ako dahil hindi ko siya agad nakilala. Pumuti po kasi ng konti itong si Fred at lumaki din po ang kanyang katawan. Yung literal na nagkaroon na siya ng mga muscles at abs, Mama Mia. Hindi na siya gaanong maitim tulad ng dati. At Mama Mia, nagkaroon na rin siya ng sex appeal. Moreno pa rin naman siya pero hindi na siya maitim. Naging malinis na rin po siya sa kanyang katawan at hindi na mga punit-punit na t-shirt ang suot niya. Hindi po siya masyadong kagwapuhan pero talagang malakas na malakas po ang appeal niya dahil nga batak na batak ang muscle sa katawan niya sa pagtatrabaho. Nung makita niya ako at nagkita kami ay siyang unang bumati sa akin. Binati ko rin naman siya nung namukhaan ko na siya. Medyo napasarap po ang kwentuhan namin hanggang sa nag-offer na siya na ihahatid na niya ako pa uwi dahil gamit daw niya ang motor ng tatay niya. Pumayag naman ako noon, Mama Mia, kasi nga medyo mabigat na rin ang mga plastic kong dala. Kasi may mga gulay din akong binili noon na utos rin ng lola ko. Hanggang ngayon na nga po, nalaman na rin ni Fred kung saan kami nakatira kasi nga inihatid niya ako. At mula nga nung araw na yun ay madalas na niya akong pinupuntahan sa bahay at binibigyan pa niya kami ng mga isda ng libre. Natutuwa naman po ang lola ko kay Fred dahil madalas din niya itong tulungan sa kung ano-anong bagay sa bahay. Kaya naging welcome din po na bumisita sa amin anumang oras si Fred. Nalaman po ni Fred, Mama Mia, na wala pa rin akong nobyo. Pero alam din niyang nililigawan ulit ako ni Joms dahil minsan ay nakikita po niya na pumupunta rin sa bahay si Joms at binibigyan ako ng kung ano-ano tulad ng mga prutas at bulaklak. Bumalik na rin po pala si Joms sa pag-aaral ng mga panahon na yon. Kaya di na po siya tambay sa computer shop. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko noon na magiging maganda na ang buhay ni Joms kasi nga nagpo-focus na siya sa kanyang pag-aaral. Ayun na nga ang nangyari. Dalawa po silang naging masugid kong manliligaw ng mga panahon na yon. Hinayaan na rin ako ng lola ko na magpaligaw dahil 18 years old na rin naman daw ako. Basta ba wag daw akong magpapabuntis at magtapos pa rin ako ng aking pag-aaral. Pero sa pagitan ni na Joms at Fred ay mas maganda po ang pakikitungo ng lola ko kay Fred. Siguro dahil nga mainit pa rin ang dugo nito kay Joms dahil sa mga kalokohan namin noon. Siguro hindi pa rin nakakalimutan ng lola ko ang chikinining nakita niya sa leeg ko noon. Isang araw, Mama Mia, ay niyaya po ako ni Fred na mag-stroll gamit ang motor nila. Pumayag naman po ako dahil wala akong gagawin sa bahay nung araw na yon. Nilibot po namin ang bayan at ang mga kalapit na bayan kaya nag-enjoy po ako. Saktong fiesta din po noon kaya marami ang mga ganap sa bayan. Nung gabi, bandang 7:00 na ay umuwi kami sa kanila dahil iuuwi na daw po muna niya ang motor at baka hinahanap na ito ng tatay niya. Pumayag po ako kaya pumunta po muna kami sa kanila. Pagdating po namin doon ay wala naman palang tao. Nagtanong siya sa mga kapitbahay kung nasaan ang tatay niya at mga kapatid at sinabi ng mga kapitbahay na umalis daw ang mga ito at pumunta daw sa isang kamag-anak nila sa kabilang bayan upang mamiesta. Kaya siya lang po ang mag-isa sa bahay nila nung gabing yon. Pumasok na po kami sa bahay nila at pinainom niya muna ako ng tubig. Saktong may ulam na din kaya niyaya niya ako na doon na maghapunan. Pagkatapos po naming kumain ay tumambay po muna kami sa may bintana nila at patingin-tingin lang sa mga bituin sa langit habang pinag-uusapan ang mga nangyari sa kanya-kanya naming mga buhay noong mga panahon na hindi kami nagkikita at nasa Maynila pa ako. Tapos bigla na lang po siyang nagtapat ng nararamdaman niya sa akin. Inamin niya nung una pa lang daw niya akong nakita, Mama Mia, nung bagong lipat pa lang kami sa paupahang bahay ng lolo niya noon, ay naging sobrang crush na raw niya talaga ako.
Kaya niyaya niya daw ang mga pinsan niya noon na tumambay sa harapan namin para pasimple akong makasama. Hindi lang daw talaga siya nagkaroon ng lakas ng loob na umamin sa akin noon dahil nalaman niya na may boyfriend na ako. Dahil nakikita niya raw ako na hinahatid sundo mula sa school noon ni Joms. Nahihiya din daw siya noon sa akin dahil aminado naman daw siya na gusgusin siyang tignan at di hamak na mas lamang daw sa itsura si Joms. Kaya sino daw naman siya para magustuhan ko. Mama Mia, ang totoo ay nakaramdam ako ng konting awa sa mga sinabi sa akin ni Fred, Mama Mia. Kaya sinabi ko sa kanya na nararamdaman ko naman na may espesyal siyang pagtingin sa akin nung mga panahon na yon, pero sadyang hindi ko lang talaga pinapansin dahil baliw na baliw pa ako noon kay Joms. Bigla po niya akong tinanong kung sasagutin ko raw ba ulit si Joms ngayong nagpaparamdam ito ulit sa akin. Inamin ko naman po kay Fred na may nararamdaman pa rin ako kahit papaano kay Joms. Hinawakan po ni Fred ang kamay ko at hinalikan. Sinabi po niya kung bibigyan ko raw siya ng pagkakataong manligaw ngayon ay ipapakita niya sa akin na mas karapat dapat siyang piliin kesa kay Joms. Natouch po ako sa ginawa niyang yun dahil nakita ko po ang sinseridad sa mga mata niya. Kaya pumayag na rin po ako na manligaw siya sa akin ng seryosohan. Pero sa hindi ko po inaasahan ay bigla na lang po niya akong niyakap at hinalikan sa labi. Kahit po siya, Mama Mia, ay nabigla din sa ginawa niya. Hindi ko po alam kung bakit pero parang may libu-libong kuryente pong dumaloy sa katawan ko nung hinalikan ako ni Fred. Nung akmang hihingi na po sana siya ng tawad sa paghalik niya sa akin ay bigla ko na lang din siyang hinalikan pabalik. Hanggang sa, Mama Mia, unti-unting lumalim ang halikan naming dalawa. Halikan na dala na po ng sobrang init ng aming mga katawan. Halikan, Mama Mia, na nauwi po sa isang bakbakan sa kama. Oo, naghalikan kami sa harap ng kanilang bintana at hindi ko na po alam kung paano pa kami nakarating sa kwarto ni Fred. Mama Mia, nung nasa kwarto na kami, ay dali-dali naming hinubad ang mga suot ng katawan ng isa't isa. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nag-sex kahit na wala pa kaming formal na relasyon noon. Inaamin ko, Mama Mia, na miss ko po ang sex. Na-miss ko po ang pakiramdam na yon kaya hinayaan ko na lang din po siyang halikan ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hanggang sa unti-unti na nga niyang hubarin ang damit ko. Hanggang sa, Mama Mia, pumatong na nga siya sa akin at tuluyan na nga pong naging isa ang mga katawan namin. Aaminin ko, Mama Mia, na kahit mas matanda si Jom ay mas magaling naman si Fred pagdating sa ganung bagay kaysa sa kanya. Mas passionate po kasi yung sa amin ni Fred. Yung tipong talagang ramdam na ramdam mo ang pananabik niya sa akin. Ako ang first girlfriend niya kaya nagulat po ako kung bakit ganun siya kagaling. Siguro, Mama Mia, nagalingan ako kay Fred dahil naramdaman ko ang pagmamahal niya sa bawat haplos, halik at bayong binibigay niya sa akin. Dahil siguro talagang mahal niya ako kaya ginalingan niya ng husto para mabaling na sa kanya ng tuluyan ang atensyon ko. Mama Mia, yung gabing nagpaalam si Fred na manligaw sa akin ay yung mismong gabi rin na may nangyari sa aming dalawa. Nung gabi din na yon ay hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na umuo sa kanyang panliligaw. Bagkos ay umasta na kaming dalawa na mayroon ng relasyon mula noon kasi nga may nangyari na rin sa amin. Tinigil ko na rin po noon ang pag-e-entertain kay Jom sa kagustuhan na rin ni Fred. Naging masaya naman po ang naging relasyon namin. Sinabi ko po sa lolo't lola ko na may boyfriend na ako at okay lang naman sa kanila dahil gusto naman ng lola ko si Fred para sa akin. Nakikita daw kasi niya na masipag itong bata at mabait din daw po ito sa kanya. Kaso ilang buwan lang pagkatapos maging kami ni Fred ay bigla pong nagkasakit ang lolo ko sa Maynila. Mag-isa lang siya doon kaya nagdesisyon ang lola ko na bumalik muna doon para alagaan ng lolo ko. Naiwan po ako mag-isa sa probinsya para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Di naman po ako masyadong nalungkot dahil pumayag naman ang lola ko na paminsan-minsan ay doon matutulog si Fred sa bahay namin. Basta ang laging bilin niya ay dapat alam namin ang aming limitasyon dahil ibinibigay daw niya ng buo ang kanyang tiwala sa aming dalawa ni Fred. Lumipas po ang ilang araw at halos gabi-gabi ay nasa bahay na namin natutulog si Fred. Para na po kaming mag-asawang nagbahay-bahayan ng mga panahon na yon.
Nakakahiyaman pong aminin pero hindi po talaga namin napigilan ang aming mga sarili at araw-araw po naming pinagsasaluhan ng sex, Mama Mia. Hindi rin po siya gumagamit noon ng proteksyon dahil marunong din naman daw siya na mag-withdrawal para hindi ako mabuntis. Kaso minsan po ay hindi na kami nakakapagpigil at hinahayaan ko na lang siya na sa loob ko ipalabas ang kanyang katas. Buti na lang po talaga at hindi naman ako nabubuntis. Matagal na panahon pong nagkasakit ang lolo ko kaya nawalan nito ng trabaho. Hindi na rin po nakabalik pa ng probinsya ang lola ko dahil kinailangan niyang samahan ng lolo ko doon. Nalaman din po ng mama ko na nakikipag-live-in na ako kay Fred kaya nagdesisyon na po siyang itigil na ang pagpapaaral sa akin. Nang hindi na po ako nakakapagbayad ng upay, nag-offer po si Fred na doon na muna ako patirahin sa kanila. Nakausap naman daw niya ang kanyang mga magulang at pumayag naman daw ang mga ito. Kaya halos 2 buwan din po akong tumira sa bahay nila. Mabait naman po sa akin ang mga magulang ni Fred. Nahinto din po pala ako sa pag-aaral dahil hindi na ako nakapagbayad pa ng tuition. Kaya si Fred na lang po ang pumapasok sa school ng mga panahon na yon. Kaso nagkaroon po ng malaking pagtatalo ang mga magulang ni Fred dahil nanlalalaki daw po ang mama niya. Dahilan upang maghiwalay ang mga ito. Nahiya na rin akong magstay sa kanila, Mama Mia, kaya nakiusap po ako sa lolo't lola ko na babalik na lang ako ng Maynila. Sakto naman na gumaling na rin ang lolo ko kaya balik trabaho ulit siya. Pinadalhan po niya ako ng pamasahe para makabalik ng Maynila. Mama Mia, tumutol po si Fred dahil natatakot siya na baka makahanap daw ako ng iba tulad ng mama niya. Kaya lang wala din po siyang nagawa dahil porsigido na talaga ako noon na bumalik ulit ng Maynila para mag-aral o di kaya naman ay maghanap na ng trabaho. Nang nasa Maynila na ako ay tuloy-tuloy pa rin naman ang relasyon namin ni Fred. Araw-araw pa rin naman kaming nagtatawagan at nagvi-video call. Nakahanap din po agad ako ng trabaho sa isang call center, Mama Mia. Nabalitaan ko din po na naging palainom daw ang tatay ni Fred kaya hindi na sila nakapag-aral pa ng kanyang mga kapatid. Naawa po ako kaya nag-offer ako na ako na lang ang magpapaaral sa kanya. Total ay nasa 2nd year college naman na siya, 2 years na lang ay makakapagtapos na siya. Nung una, Mama Mia, ay tutol na tutol po talaga si Fred. Ayaw niyang pumayag dahil hindi daw po niya naiisip kahit kailan na umasa sa akin dahil siya ang lalaki. Pero wala na rin po siyang ibang naging choice at talagang mapilit ako kaya pumayag na rin siya, Mama Mia. Kaya mula nang magkaroon ako ng trabaho ay hindi na po talaga ako makaipon nung mga panahon na yon. 25,000 po ang sahod ko noon kada buwan. 10,000 noon ay napupunta sa lolo't lola ko bilang pandagdag ng mga gastusin namin sa bahay. Samantalang yung 10,000 naman ay pinapadala ko kay Fred para sa tuition at allowance niya. Tapos yung 5,000 na natitira ay panggastos ko na pamasahe at pangkain sa trabaho. Mama Mia, mahigit 1 taon din po na gano'n ang sistema naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay napagalitan ako ng lola ko at pinalaya sa bahay. Nalaman kasi niyang nambababae yung lolo ko at alam ko daw, Mama Mia, pero hindi ko man lang sinabi sa kanya. Hindi naman po sa kinukonsinti ko noon yung lolo ko. Pero ayaw ko din po kasi na sa akin manggaling, Mama Mia. Ayokong sa akin manggaling ang balita tungkol sa pambababae ng lolo ko. Dahil alam ko po noon kung paano magalit ang lola ko at ayoko silang maghiwalay. Pero ayun na nga. Walang sikreto na hindi nabubunyag kaya nalaman din ng lola ko kaya pareho po kaming pinalayas ng lolo ko sa bahay. Sumama po ang lolo ko sa babae niya samantalang ako naman, Mama Mia, ay naghanap na lang ng murang apartment na mauupahan. Hanggang sa isang araw ay binisita ako ng best friend kong babae galing Leyte. Tumira siya sa akin ng 2 linggo dahil summer break noon. Nalaman niya na ako ang nagpapaaral kay Fred at nakita niya lahat ng resibo ng mga padala ko dahil tinatabi ko po ang mga resibong yon sa wallet ko. Naging concern po siya sa akin noon at sinabi niya akong magsabi ng totoo. Umamin na rin ako, Mama Mia, dahil talagang nabibigatan na rin ako noon sa problema ko at wala akong ibang mapagsabihan. Inamin ko rin po na napapagod na ako sa sitwasyon namin ni Fred at nahihirapan na akong pumasok araw-araw sa trabaho. Pagkatapos pagdating ng sahod ay halos wala naman talagang natitira sa akin. Minsan ay short pa nga. Nakalimutan ko palang sabihin, Mama Mia, na kailanman ay hindi naging boto kay Fred ang best friend ko.
Nagtataka nga daw po siya kung bakit ko yun nagustuhan samantalang ang dami naman daw pong nanliligaw sa akin noon na di hamak na mas gwapo kesa sa kanya. Hindi rin daw niya nakikita ang gaganda ang buhay ko kay Fred nung una pa lang dahil mukhang kontento na ito sa probinsya lang at sa pangingisda. At dahil sa mga sinabing yun ng best friend ko ay bumalik na naman ang takot ko, Mama Mia. Takot ko na baka maghirap ako sa future. Takot ko na baka maging katulad ako ng mama ko at may maiwang anak dahil sa sobrang hirap ng buhay. Natakot din akong matulad sa lolo at lola ko na hindi na talaga umasenso at sa huli ay naghiwalay pa rin naman. Kaya habang pumapasok po ako sa trabaho at naiiwan na mag-isa sa apartment ng best friend ko, ay naghahanap na pala ng paraan ng best friend ko para mapaghiwalay kaming dalawa ni Fred. Friendly po kasi ang best friend ko na yon kaya madali niya pong naging kaibigan ng mga katabing apartment ko. Ako kasi Mama Mia, bahay trabaho lang kaya wala po akong naging kaibigan ni isa man sa mga yon. Pero siya, ilang araw pa lang ay naging kaklose na niya ang mga nakatira sa katabing apartment ko. Dito nalaman niya na may isa pala doon na lalaki na crush ako. Itago na lang po natin siya sa pangalang Rick. Si Rick po ay nagtatrabaho bilang supervisor sa isang logistic company. Medyo chubby po si Rick at 10 years po na mas matanda siya kaysa sa akin. Hindi ko naisip na single pa pala siya. Mabait po si Rick at mula nang maging close sila ng best friend ko ay lagi niya na kaming binibigyan ng mga produkto ng kumpanya nila dahil madalas ay madaming pinapauwing sobrang products ang kanilang company. Umamin din si Rick sa best friend ko na crush daw niya ako pero nahihiya lang daw siyang i-approach ako. Pero dahil hindi daw ako palangiti kaya hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ako at magpakilala. Hinihingi daw po ni Rick ang number ko o Facebook ko mula sa kanya. Natakot po ang best friend ko na malaman ni Rick na may boyfriend na ako kaya sinabihan niya ito na nag-deactivate ako ng Facebook. Pero binigay niya ang cellphone number ko kay Rick. Sinabi po yun sa akin ng best friend ko sa kagustuhan niyang maghiwalay kami ni Fred ay talagang pinush niya ako na bigyan ng chance na manligaw si Rick dahil mukha daw itong disente at may pangarap pa sa buhay. Nang mga panahon na yun ay napapadalas na rin po ang pag-aaway namin ni Fred tungkol sa mga maliliit na bagay kaya nawawalan na rin ako ng gana sa relasyon namin. Dahil dito ay nakinig ako sa best friend ko. Hiniwalayan ko si Fred at hinayaang manligaw si Rick sa akin. Ayaw pong pumayag ni Fred noon kaya patuloy rin po siya sa pangungulit sa akin. Para hindi na niya ako kulitin ay sinabi ko pong kami na ni Rick kahit hindi pa naman. Nasaktan po ng sobra si Fred at sinabing ako daw ang great love niya. Hindi niya daw ako mapipilit kung ayaw ko na raw sa kanya dahil alam niyang wala daw siyang laban kay Rick. Maliban daw sa malayo siya sa akin na estudyante pa lang siya samantalang si Rick ay kaya na raw nitong bumuo ng pamilya kasama ako. Kahit daw masakit ay pinapalaya na niya ako, Mama Mia. Alam daw niya sa sarili niya na hindi na siya magmamahal ulit ng babae katulad ng pagmamahal niya sa akin. Kung magbabago daw ang isip ko ay handa niya raw akong patawarin at kalimutan namin ang lahat. Susunod daw siya sa akin sa Maynila para dito na rin magtrabaho at yun na lang naman daw ang gusto ko. Sinabi ko po na ayoko na kay wala na rin siyang magagawa at pumayag na lang siya sa hiwalayan namin. Pagkatapos noon ay blinak ko na si Fred sa Facebook at dinilit ko na lahat ng pictures namin. Nung malinis ko na po ang Facebook ko ay pumayag na akong ibigay kay Rick ang pangalan ko sa Facebook para sa messenger na kaming dalawa mag-uusap. Nakauwi na rin po ng probinsya ang best friend ko dahil tapos na ang summer break at babalik na ulit siya sa school. Pagkatapos ng isang buwan ay sinagot ko na rin po si Rick. Nalaman ko na nag-a-apply pala siya papuntang Taiwan para doon magtrabaho kaya nagdesisyon po kami na magsama na lang muna kami sa iisang apartment habang nag-aayos siya ng kaniyang mga papeles. Kahit po may nangyayari na sa amin ni Rick ay hindi pa po ako kasing excited sa sex tulad ng dati. Kumbaga parang nawalan na ako ng gana sa bagay na yon at buti na lang, hindi rin mahilig si Rick sa ganon. Sa isang buwan, siguro Mama Mia ay halos isang beses lang may nangyayari sa amin. Minsan nga ay wala pa. Mahal ko rin naman po si Rick noon pero hindi ko pa rin talaga makakalimutan si Fred. Hindi ko alam kung guilt ba o sadyang mahal ko pa rin talaga si Fred. Nang makapunta nga po ng Taiwan si Rick, Mama Mia, ay naiwan akong mag-isa sa apartment. Isang araw ay may nag-message sa akin na isang dummy account. Nagpakilala siya na siya si Fred at binigay ang bago niyang number. Nakiusap siya na tawagan ko raw siya dahil may importante daw siyang sasabihin sa akin. Tinawagan ko po yung number na yon at nakausap ko nga si Fred, Mama Mia.
Naisip ko na pagkakataon na yun para opisyal nang humingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya. Hindi naman para makipagbalikan pero para gumaan na rin ang pakiramdam ko dahil aaminin ko Mama Mia na nag-guilty talaga ako sa ginawa kong biglang pangiiwan sa kanya. At ayun na nga po, nanghingi po ako ng sorry. Sinabi niya po sa akin na napatawad na rin daw niya ako pero nasaktan pa rin siya at nasasaktan pa rin daw siya sa ginawa ko sa kanya. Dahil hindi niya po in-expect na magagawa ko rin sa kanya ang ginawa ng nanay niya sa tatay niya. Pero tanggap naman daw niya ang mga nangyari. Sinabi niya na 2 buwan na lang ay gagraduate na siya at may bago na rin siyang karelasyon. Buntis na rin daw po yung babae kaya magkakaanak na sila. Sabi niya kamukha ko daw yung babae at nakikita niya daw ako sa babaeng yun. Kaya nung naging sila ay hindi na niya pinakawalan pa at binuntis na niya agad. Sinabi ko na mas mahal pa rin niya. Sinabi niya Mama Mia na mas mahal pa rin niya ako kaysa sa bago niyang girlfriend. Dahil katulad nga ng sinabi niya ay wala na siyang ibang babaeng mamahalin ng katulad ng pagmamahal niya sa akin. Dahil ako daw talaga ang greatest love niya. Ako raw ang totga niya o the one that got away. Nalungkot po ako sa mga sinabi niya pero hiniling ko po sa kanya na sana ay matutunan niyang mas mahalin ang bago niyang girlfriend kaysa sa akin ngayon na magkakaanak na silang dalawa. Sinabi niyang susubukan naman daw niya. Gusto lang daw niya talagang makausap ako para malaman ko na nakatali na siya at ngayon ay hinahangad na niya na maging masaya na rin ako ng totoo. Hindi ko na rin kailangang mag-guilty dahil naiintindihan naman daw niya kung bakit ko yun nagawa sa kanya. Sana pareho daw kaming makamove on na sa isa't isa. Mananatili daw akong espesyal sa buhay at puso niya kahit may kanya-kanya na kaming mga buhay. Pareho po kaming naiyak hanggang sa nagpaalam na rin po siya sa huling beses na raw po yun nakakausapin niya ako dahil magpo-focus na rin daw siya sa pamilyang bubuuin niya. Mama Mia, ilang buwan pagkatapos noon ay nalaman kong nasa Canada na pala ang mama ko. At nag-reach out ang mama ko sa akin dahil gusto niya akong ipetisyon kasabay ng mga kapatid ko. Pumayag ako Mama Mia. Habang nasa Taiwan po si Rick ay nasa Canada naman po ako. Nung matapos po ang kontrata ni Rick sa Taiwan last year, ay umuwi na siya ng Pilipinas. Nagbakasyon din po ako sa Pinas at tuluyan na kaming nagpakasal dalawa ni Rick. Ilang buwan matapos noon ay nabalitaan ko pong nagpakasal na rin si Fred at malaki na rin ang anak nila ng girlfriend niya. Sa ngayon, Mama Mia, ay inaayos na po namin ang mga papeles ni Rick para makapunta na siyang Canada dahil pinitisyon ko na rin siya. Aaminin ko po, Mama Mia, na hindi kasing lakas ng pagmamahal ko kay Fred ang naging pagmamahal ko kay Rick. Pero katulad ni Fred ay magpo-focus na lang din ako sa pamilyang bubuuin ko kasama si Rick pag nandito na siya sa Canada kasama ko. Hindi po ako nagsisisi na si Rick ang pinili ko dahil wala naman pong sinabi, wala naman po talaga akong masabing masama kay Rick. Mapagmahal po siya at mataas po ang respeto niya sa akin. Ngayon ko rin na-realize, Mama Mia, na siguro kaya hindi ako nabuntis noon dahil may iba pang plano ang Diyos sa akin. Kung nabuntis kasi ako, malamang ay hindi ako maisasama ng mama ko na mapetisyon dito sa Canada. Ngayon po, Mama Mia, napagtanto ko na mali ang maging mapusok. Sana po ay mabasa niyo ang kwento kong ito at sana may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. God bless po sa show ninyo, Mama Mia. Naway mas dumami pa po ang mga viewers at subscribers ninyo. Marami po kayong nai-inspire at nalilibang sa programa ninyo kaya naniniwala ako na mas lalo pa pong dadami ang mga fans ninyo. Tinatapos ko din po pala ang mga ads tuwing nakikinig ako bilang pasasalamat sa efforts na ibinahagi niyo sa amin ang mga kwentong pinapadala sa inyo. Maraming salamat po. Love lots. Rose. Hi Rose, maraming salamat sa ipinadala mong kwento dito sa ating channel at maraming salamat dahil ikaw ay isa sa mga naging inspirasyon ng mga tagapakinig natin ngayon. Totoong marami tayong pinagdadaanan sa buhay natin. Masama o mabuti man ito, ang pinakamahalaga ay kinukuha natin ang bawat leksyon na ating natututunan sa bawat bahagi ng buhay na ating nilalagpasan at sinosurvive.
Maraming salamat at good luck sa inyong dalawa ni Rick. Naway maging maayos na ang pagpetition mo sa kanya at naging magkasama na kayong dalawa dyan sa Canada. Maraming salamat nga rin pala sa suportang ibinibigay mo nitong ating YouTube channel. Kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ni Rose, kung nagustuhan mo ang kwento ng kaniyang buhay, please do click like and share this video. Huwag ka ring mag-atubili na mag-subscribe sa ating channel at sana hikayatin mo rin ang iba mong mga kakilala, kaibigan, kung sino man, na i-like at i-subscribe ang channel natin. Maraming salamat sa inyo na nagmumukbang ng ating mga kwento at sa mga hindi po nagsiskip ng ads, thank you so much po. Muli, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat at naway na sa mabuti kayong kalusugan. Maraming salamat po.